Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Today's vlog is a very special one. It's a tribute to Emmanuel Hong Atienza, a young woman whose courage, honesty, and openness about her mental health continue to inspire so many. I'm sharing 10 awakening facts about her life, lessons of awareness, resilience, and the power of being true to yourself. Her story reminds us that even in our struggles, we can create light for ourselves and for others. Let's dive in and celebrate her journey together. But before we start, have you ever wondered how a young influencer like Eman Atienza used her voice to inspire thousands and break the stigma around mental health? Please comment down below. I'd love to hear from you. And if you want to hear inspiring stories like hers and never miss any of my interesting topics, make sure to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. The 20s are meant to be noisy. They are the rush of new cities, the thrill of temporary jobs, the ache of failed situationships, impulsive haircuts, and fleeting encounters that leave their mark. They are meant to be loud, reckless, shaky, and full of plans that never quite finish. They are the soft terror of becoming your own person. But for Eman Atienza, that noise ended too soon. At just 19, ang Gen Z influencer at social media creator na kilala sa kanyang unflinching self-awareness ay hindi na magkaroon ng pagkakataong maranasan lahat ng iyon. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng katahimikan, isang quiet na nanatili, unsettling sa puso ng mga nakakita ng sarili nila sa kanya. Si Eman ay effortlessly gumagalaw sa online world. Parihong artist at activist, pinaghalo ang humor at truth ng pantay. Ang jokes niya ay parang thespian's punchlines, sharp, witty at minsang sakit sa puso. Pero kaya rin niyang alisin ang pretension kapag kinakailangan. Hinaharap ang mabibigat at gut-wrenching na topics ng walang takot. Some noises are too deafening to last forever. In the end, it was silence that met her. A silence now hunting those she touched, a silence that carries her absence, and the echo of the voice that once made others feel seen, less alone, and more alive. And here are 10 awakening facts about Emmanuel Hong Atienza that will touch your heart. Number 1. Eman Atienza's early life. Si Emmanuel Hong Atienza, kilala sa online world bilang Eman Atienza, was more than just a social media personality. Siya ay isang influencer, mental health advocate, at isang voice na nagsasalita ng totoo tungkol sa complexities ng buhay sa TikTok at Instagram. Born on February 8, 2006, Eman carried a free-spirited fire that seemed written in the stars. An Aquarius in the Western zodiac, she radiated individuality and insight. Her mind sharp, her creativity unconventional, and her empathy for others profound. In Chinese astrology, she was a fire dog, loyal, courageous, and steadfast in her convictions, a soul unafraid to stand for what she believed in. Sa edad na 19, natigil ng maaga ang kanyang journey, pero kahit sa maikling panahon niya sa mundo, iniwan niya ang marka
sa mga nakasubaybay sa kanya. A reminder of honesty, resilience, and the courage it takes to be unapologetically yourself. Number 2, hometown. Lumaki si Eman sa Maynila sa Pilipinas, sa isang bahay na puno ng curiosity, intellect at compassion. Mula pagkabata, bitbit na niya ang pagkamausisa sa mundo. Palaging nagtatanong, nag-explore ng ideas, at napapansin ang buhay ng mga tao sa paligid niya nang may tahimik na empathy. Ang kanyang late teens ay panahon ng exploration at personal growth. Nagpunta siya sa ibang bansa para maghanap ng bagong horizons at pumasok sa mga environment na hamon sa kanyang creativity at independence. Bawat bagong city, bawat bagong experience ay naging paraan para lampasan ang comfort zone niya at mas makilala ang sarili. Noong February 2024, ginawa ni Emma ng isang bold na hakbang at lumipat sa Los Angeles, California. Isang chapter ito na puno ng possibilities, isang lugar kung saan pwede niyang palawakin ang kanyang voice, artistry at pananaw sa mundo. Number 3, Eman's Atienza's family. Si Eman ang bunso sa pamilya ni Alejandro Kuya Kim Ilagan Atienza, isang television host at environmental advocate, at Felicia Hong Atienza, isang conservationist at educator na kasalukuyang presidente ng Philippine Eagle Foundation. Lumaki siya sa isang pamilya na deeply committed sa public service at environmental advocacy, kaya palibhasay napapaligiran siya ng passion, purpose at sense of responsibility mula pagkabata. May dalawang nakakatandang kapatid si Eman, sina Jose III at Iliana Atienza, at dala niya ang rich heritage ng Filipino at Taiwanese descent. Kahit ipinanganak sa isang family na kilala sa public eye, determined si Eman na gumawa ng sariling path. Hinanap niya ang kanyang identity beyond sa family name, sa pamamagitan ng social media, art at advocacy. At unti-unti niyang binuo ang isang voice na totally sa kanya na puno ng honesty, creativity at empathy. Number 4, education. Natapos ni Eman ang kanyang secondary education sa International School of Manila, isang lugar na nag-nurture sa kanyang curiosity at creativity. Dahil sabik siyang mas malalim na ma-explore ang mundo ng art, nag-attend din siya ng Parsons School of Design Summer Academy sa New York, kung saan sumabak siya sa intensive course sa art at design na parehong challenging at inspiring para sa kanya. By 2024, nag-graduate na siya sa high school at nag-take ng gap year. Isang panahon na ginamit niya para i-explore ang kanyang passions, palawakin ang kanyang voice, at mag-prepare para sa next chapter sa higher education. Kahit sa panahong yon ng post, dala pa rin niya ang curiosity at drive na matagal na niyang kinikilala sa sarili. Handang harapin ang mga bagong experiences at opportunities ng buong tapang. Number 5, career. Nagsimula na nakilala si Eman sa TikTok at Instagram, kung saan nag-share siya ng content tungkol sa fashion, pop culture at self-expression. Ang unique niyang mix ng humor, authenticity at vulnerability ay agad na tumama sa Gen Z audiences, kaya mabilis siyang nagkaroon ng lumalaking following online. Noong 2023, sumali siya sa Sparkle GMA Artist Center
na nag-describe sa kanya bilang an up-and-coming influencer, fashion lover, and Gen Z personality making waves on social media. Pero unti-unting lumampas ang boses ni Eman sa mga trends at viral moments. Ginamit niya ang platform niya para magsimula ng meaningful conversations. Tinatalakay ang topics gaya ng mental health, privilege at self-reflection. Palaging may honesty at insight na dahilan kung bakit minamahal siya ng mga tao. Sa pamamagitan ng content niya, hindi lang siya basta influencer. Naging gabay siya para sa mga peers na nagnanavigate sa messy, exciting, at minsang challenging na journey ng paglaki sa digital age. Number 6, living an active lifestyle. Beyond the digital world, hilig ni Eman ang movement, challenge, at thrill ng physical exploration. May natural athleticism siya na unang lumitaw noong siya ay student athlete sa International School Manila. Noong 2018, nakipag-compete siya sa British School Manila Spring Invitational Gymnastics Meet at proudly na-stand siya sa top ng podium with multiple medals, patunay ng kanyang dedication at drive. Lumipat ang kanyang love for adventure sa social media, kung saan puno ang Instagram feed niya ng post tungkol sa bouldering, diving at outdoor exploits. From scaling climbing walls, kayaking sa calming waters, pagsakay sa waves sa El Nido, hanggang sa pag-drive ng ATV sa dusty trails ng Boracay, ipinakita ni Eman ang isang young woman na nakahanap ng freedom sa physicality. Bawat jump, climb at ride ay sumasalamin sa kanyang desire to push boundaries, explore the world, and fully inhabit the body she celebrated through every daring experience. Number 7, Eman's passion for arts. Art was always a constant anchor sa buhay ni Eman. Isang sanctuary kung saan ang feelings ay nagiging kulay at ang ideas ay nagiging texture. Dito niya tahimik na na-explore ang sarili niya, na-translate ang emotions na minsan ay hindi masabi sa words into something tangible at expressive. Makikita sa social media niya ang maliit na glimpses ng creative world niya, painted stained disc, open sketchbooks, and canvases caught mid-stroke. Through these small windows, followers could witness the rhythm of her process, the deliberate gestures, the poses, the intimacy of creation. Sa bawat snapshot, may sense ng calmness at quiet celebration ng creation, pag-turn ng thought of feelings into something beautiful at enduring. Number 8, privilege check. Noong 2024, nandoon si Eman sa gitna ng online attention matapos mag-viral ang TikTok kung saan supposedly umaabot sa 130,000 pesos ang dinner bill ng grupo niya. Mabilis niyang nilinaw na joke lang ang video na sponsored ang dinner ng agency ng kaibigan niya. At hinding-hindi niya itinanggi ang privilege na dala ng pagiging anak ng public figure. Ang now famous niyang linya na "I'm not responsible for the wealth disparity in the Philippines" captured her maturity in confronting class discourse while asserting her right to live authentically. Ipinaliwanag niya na palagi siyang honest tungkol sa privileges niya, openly acknowledging na nepo baby siya, and challenged the idea that attacking a teenage girl online could solve systemic issues. Instead,
Eman urged her followers to direct their energy towards meaningful activism, volunteering, advocating for those in need, or engaging with local governance. All it does, she said, is attack a random person and bring hate to the table. Through the incident, she highlighted both her awareness of social responsibility and her insistence on thoughtful, constructive actions over performative outrage. Number 9, Eman's mental health advocacy. Eman was very open tungkol sa mental health journey niya, sharing her struggles sa therapy, self-harm at recovery. She began therapy at the age of 12, navigating treatment-resistant mental illness while enduring years of bullying and feeling unheard. Sa maraming taon ng kanyang teens, minamaliit niya minsan ang sarili niya sa therapist dahil takot. At noong 2024, na-relapse siya sa self-harm pagkatapos ng halos 2 taon ng sobriety. Sa parehong taon, pumunta siya sa Los Angeles para sa intensive therapy, 5 hours a day, 5 days a week, kung saan kinakailangan niyang harapin at i-process ang mga nakalipas na trauma. Grabe ang proseso. Nag-dissociate siya sa pamamagitan ng music, umiiyak sa unan o sa bathtub, at nakaranas pa ng karagdagang personal violations. Pagbalik niya sa Pilipinas, hinarap niya ang judgment at criticism with people na sinasabing tamad o duwag siya dahil sa kanyang need for healing. Pero ang pagbabahagi niya ng kwento niya online ang naging lifeline niya. Sa TikTok, nakabuo siya ng supportive community, nakakuha ng hundreds of thousands of followers at natuklasan ang lakas sa sarili. Sinulat niya kung paano niya na-reclaim ang sense of self, hindi na invisible, hindi na defined ng bullying, at finally secure sa sariling identity. Sa pagtatapos ng 2024, sa gitna ng sakit at recovery, nakita ni Eman ang dahilan para mabuhay at nakamit ang bagong clarity tungkol sa kanyang worth at resilience. And number 10, cause of death. Noong October 24, 2025, inihayag ng nanay ni Eman, si Felicia Hong Atienza, ang biglaang pagpanaw ng kanyang anak. Sa isang taus-pusong mensahe, inalala niya si Eman bilang isang bukal ng saya, tawanan at pagmamahal, isang tao na nagpaparamdam sa iba na sila ay nakikita at naririnig, habang bukas na ibinahagi ang kanyang karanasan sa mental health. Hinikayat niya ang lahat na parangalan ang alaala ni Eman sa pamamagitan ng pagpapakita ng parihong kompasyon, tapang at kabaitan sa araw-araw. Ang balita ay nagdulot ng malawakang pagdadalamhati at pagmuni-muni sa social media, kung saan inaalala siya ng kanyang mga tagahanga, kaibigan at mga tagapagtaguyod para sa kanyang katapatan, empathy at lakas ng loob. Hindi pa ibinubunyag ng pamilya ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Eman Atienza's life was short, but her impact was undeniable. Through her honesty, creativity, and courage, she left a mark on so many people, reminding us to speak our truth, embrace our struggles, and find strength in vulnerability. So, here's my question para sa inyo. How can you carry a little bit of Eman's courage and compassion into your life? Gusto ko talagang mabasa ang thoughts nyo. Share them in the comments below. At kung na-touch kayo o may na-take away kayo sa vlog na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. It really helps me na makapag-create pa ng meaningful content. Daghang salamat!
Thank you very much for watching. And according to a famous quote, think bright thoughts, speak kind words, follow bold dreams, and trust the journey. Shout out and thanks to the comment of Roman Tuliao, Shirley Mitante, and Felix Rizada. Maraming salamat po.